Aga pa lang ay gumayak na kami ni Daddy. At ito nga, gabi pa. At madaling araw pa lang ay dito na kami. At nung pagkakuha ko nga nito sa nurse, punta na ako sa baba para kumuha yung blue card ni Cedric. At pagkakuha ko, bumalik ako sa second floor para maipasa to sa nurse. At para ma-assess na rin agad si Cedric. Siyempre, bilang mga magulang, in denial ka talaga. Matagal din kami nag-in denial, kala kasi namin lang si Cedric, yung speech delay. Siyempre, unang anak. At siyempre, mag-iisip ka talaga kung ano na narapat sa iyong anak. Pero bilang mga magulang, sa kagustuhan mo rin malaman, talagang gagawin mo lahat. At ito na nga, napakarami na nakapila dito. At ipapasa ko na sa nurse yung blue card para upang matawag na si Cedric. Yan na nga, binibigay ko na at may kausap pa yung nurse. Sana magandang kalabasan. Ito nga yung napili namin therapy ni Cedric. Nag-umpisa kami ng therapy ng October 5. Kasi naisip-isip ko kung maghintay kami ng 6 months na follow-up check-up para kay Cedric. Matagal-tagal yun. Kaya naganap ako sa FB at nahanap ko to kasi sa Naig kami ngayon nakatira. So sa Naig din kami nakahanap ng therapy room. At ayan nga, nagsimula si Cedric. Pagpasok niya pa lang at nakitaan ko naman siya ng kasiyahan, kagalakan. At ayan, at halos ayaw nang lumabas sa kanyang room. Marami na rin siyang pagbabago lalo na sa behavior. Yung dating napakalikot niya, ngayon ay napapaupo muna siya ng ayos. At may mga tantrums, hindi mawawala yun. Pero pagdadasal natin yan na sana umayos na. Pero sa ngayon, okay naman na siya. At datingin ko, natututunan naman niya yun. Huwag tayong mawawala ng pag-asa kasi ganun talaga ang life. Alam ko rin na balang araw makakayanan ni Cedric ang kanyang sarili. Pauwi na kami niyan galing sa kanyang therapy. Salamat!